niya, hindi na, binabawi ko na. Hindi na balak. Gusto kong gumawa ng mabuti. Amen. Marami pong tao, lagi pong sinasabi nilang, gusto kong gumawa. Meron akong willingness para gumawa. Ngunit, lagi po itong nahahadlangan. Maraming dahilan kung bakit ito nahahadlangan. Oras, panahon, pananalapi. Kaya maraming tao, they end up losing their track. Ang tawag natin dyan, nawawala sila doon sa original na intention nila. Bago po ako pumalaot, hawakan po muna natin yung ating mga puso. At alam nyo yun, salisikin natin ito mabuti dahil napakahalaga nung original na intention ng puso mo. Alam nyo po, ang tao, nilikha po tayo ng Diyos na mapagbigay. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, yan ang pagkalikha sa iyo ng Diyos. Mapagbigay. Ang tao ay natutong, ano tawag mo doon? Masikip. Natuto siyang dahil sa mga karanasan niya sa buhay niya. Marahil nakaranas siya ng mga pangangailangan na kung saan hindi na niya matansya yung kanyang sarili. Kaya dumating ang panahon na nawala siya doon sa orihinal na pagkatao niya. Sabi ko kanina, nilikha tayo ng Diyos na mapagbigay. Nilikha tayo ng Diyos na nauunawaan natin ang mga bagay-bagay. Pero alam nyo, yung pangunawa na yun, yun din mismo yung, kumbaga dahil sa kaalaman ng mabuti at masama, siya din ang nagbibigay daan para ang bawat isa ay mawala sa kanyang tunay na landas. Ngayong araw na to gusto kong i-pinpoint yung bagay na yan at na mga tabi mo, tanongin mo siya, handa ka na ba makinig? Amen? Amen ba? Amen? Okay. So, basahin natin ulit sa Galatians chapter 6. Dito, let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Do not be deceived, God is not mocked, for a man sows, that he will also reap. Ayan. For he who sows to his flesh will of the flesh will reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Lahat po tayo bilang mga mananampalataya, lahat po tayo ay student. Lahat po tayo ay learner. Lahat po tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Now, meron po talagang sa process ng pag-aaral, meron po talagang nag-aaral at meron pong nagtuturo. Amen. Hindi naman pwedeng pareha silang sabay nagtuturo. Magkakagulo yun. Even sa loob ng classroom, meron talagang estudyante at merong teacher. Okay? Pero by principle, ang teacher ay estudyante din. Kaya nga po, ang teacher ay natututo rin habang siya ay nagtuturo. Hindi lang halata. Hindi lang halata. Pero, by principle, lahat po tayo ay estudyante. And we are all what you call student of the Bible. Lahat po tayo ay natuturuan at natututo. Hindi lamang sa pakikinig, kundi mismo sa karanasan. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin sa kanya, sa ka ba mas madaling natututo? Sa classroom ba o sa kalye? Dalawa yan eh. Merong tao, kapag tinuruan mo ng teorya, medyo magaling yung kanyang imagination at nagigets na niya.
Meron namang tao na kapag tinuruan mo ng teorya, hindi niya maintindihan. Kaya kailangan ipakita mo sa kanya. Ang tawag doon, mahina yung imagination. Kailangan makita niya. Pag nakita niya, sa kanya naiintindihan. Iba-iba ang karanasan natin at iba-iba yung kung paano tayo natututo. Ako naman iba. Kapag nakita ko, kuha ko na yun. Hindi ko na kailangan basahin pa yung mga manual. Kasi pag nakita ko siya, na-imagine ko na lahat. Ayan. Ngayon, may mga bagay na katulad ng salita ng Diyos na paano mo makikita? Mababasa mo lang Doon mo kailangan ang banal na spirito. Alam mo bakit? Siya yung mag-open up ng imagination mo para maintindihan mo ang salita ng Diyos. Ngayon, napakahalaga nito, no? Nung sinabi niyang, let him who is taught the word. Ililinaw ko lang yung puntos ko ngayon, Napakasimple lang nito. Ang sabi niya, who is taught the word. Alam niyo po, yung the word can only mean one thing. Hindi po pwedeng iba-ibahin ito. Kasi meron po akong mga ilang kilalang mga grupo na ginamit din itong text na to upang ituro yung gusto nilang ituro. Pero malinaw po yung sinabi ng salita ng Diyos. Let him who is taught the word. Alam niyo ibig sabihin ng the word? The word of God. Wala pong ibang the word maliban sa the word of God. So kapag ang isang guro ay nagtuturo ng hindi naman salita ng Diyos, hindi po nila pwedeng gamitin itong text na to. Ang pwede lang gumamit nito ay yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Amen? The word, okay? Ayan, Ayan, naglagay ng the, may article the word. Okay. So, bihira na marinig natin sa context ng salita ng Diyos, yung tinatawag na student and teacher relationship. Gusto ko lang buksan yung topic na to, malapit ng pasukan Alam nyo, napakahalaga ng student and teacher relationship. Alam mo bakit? Lahat nga tayo ay estudyante. Even ako, bilang pastor, isa din akong estudyante ng salita ng Diyos. At meron tayong tagapagturo. Dapat nating maintindihan yon. At dapat maintindihan natin kung paano tayo makipag-share ng lahat ng mabubuting bagay dun sa ating tagapagturo. Alam mo, sabi ni Jesus before He left planet Earth. Ang sabi niya, I will send a counselor. Amen? At sabi niya, siya yung magtuturo sa atin. So tayo ngayon ng mga New Testament believers, we all believe that the Holy Ghost is our teacher. He's our counselor. Siya yung nagtuturo ngayon sa atin ng mga bagay-bagay patungkol sa salita ng Diyos. Lagay ko muna doon sa simpleng context na ganon. Tayong estudyante, ang banal na spirito ang teacher. I-apply natin ngayon yung salita ng Diyos. Ang sabi niya, let him who is taught the word share in good things with him who teaches. Mamaya i-apply ko naman sa tao. Okay. Una, ang Biblia, okay, the Bible is stressed about the opportunity of sharing good things with him who teaches. Paano mo ba pwedeng to share the opportunity? Alam niyo po yung opportunity, sabi nga nung iba, pag nandyan na sa harapan mo, huwag mo nang pakawalan. Nakarinig na ba kayo ng ganon? Yung kung ang opportunity ay nandyan na sa harapan mo, huwag mo nang pakawalan. Bakit kaya kapag ang mga bagay-bagay na nasa mundo, halimbawa ay pananalapi, sabi nga pag nandyan na sa harapan mo yung pera, huwag mo nang pakawalan. Sunggaban mo na. Bakit kapag dating sa kayamanan sa salita ng Diyos, naiisang tabi siya? Meron tayong malaking, sabi nga hadlang sa gitna, na kapag dating sa kayamanan, patungo sa, sabi nga pang sa walang hanggan. Bakit parang naiisang tabi siya? Bakit kapag mga bagay-bagay na, sabi nga
Kailangan ko na kasi. Yun ang magbinibigyan natin ng prioridad. Ngayong araw na ito, gusto kong makita nyo na dapat nating maunawaan yung opportunity na yon. At kapag may opportunity upang gumawa ng mabuti, dapat po sunggaban na natin. Number 1, the believers are to share in the ministry of the teachers. Paano ka ba makipag-share doon sa ministry ng teachers? Naglagay ako ng mga ilang Number 1, by being present. Oo nga naman, no? Paano pag hindi ka present, wala ka namang matutunan. Sabihin natin, Pastor, present ako. Late nga lang. Kulang yung natutunan mo. Okay? Yung iba naman, cutting class. Maagang pumunta, umalis din na maaga. Parang naalala ko yung dating professor ko Sabi ng professor ko, okay class, I'm very sorry that I'm late. So, to compensate, I will dismiss you early. Okay, sabi ko, parang may ganun yung teacher ko, yung professor ko. Pero sige lang. Okay. So, by being attentive and sharing in the discussion. Pangatlo, by passing on kung ano yung natutunan mo. Pangapat, by participating with. Mapapansin mo yung word na with. Talagang kasama. Hindi pwedeng ikaw lang. Kasama pa rin yung teacher, hindi siya mawala Participating with the teacher in his ministry. Panglima, by supporting the teacher. And pang-anim, by encouraging others to come and learn from the teacher. Itong prinsipyo na ito, ma-apply mo ito sa buhay mo, sa buhay ng may pamilya, even sa buhay ng may classroom. Believers are there in the ministry. Napakahalaga na intindihan natin na ang ministry pala ay hindi iyo. Ulit ang ministry pala ay hindi iyo. Ministry pala ay sa atin. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, sa'yo din pala yun. Ulit. Ayaw niya Sabi mo sa kanya, sa'yo din yun. Kasama ka doon. Medyo na iiba kasi ang unawa ng iba. Na kapag sinabi nilang, bawa, ministry ng UCF, sasabihin nila, ay, kay pastor yan. Hindi natin naintindihan na si pastor ay naglilingkod. Na ang ministry ay hindi kay pastor lang. Na ang ministry ay kanino? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa'yo. Sa atin. Amen? Dapat maintindihan niyo mo itong simpleng context na ito dahil pag hindi, you have no part. Then why listen to my word if you have no part in this discussion? Sabi mo, dapat to share in the ministry and you have to be present, then why be present if you are not enrolled? Why be attentive and to share the discussion if you are not enrolled? Kumbaga, bakit ka papasok sa isang classroom na hindi naman authorized ng school na pumasok ka pala sa classroom? The same as the church. If you do not treat yourself as believers, as part of the ministry, then you have no way of being part of the ministry. Then your being present and your being attentive is useless. Lahat na pinakinggan mo, walang kwenta. Walang pakinabang sa'yo. Nakikinabang ka lang dahil kaparte ka ng ministry. Amen. It's a simple truth. Bakit kaya sa bahay, kapag nanermon si nanay, bakit ang sinesermonan niya ay kung sino yung mga anak o kung sino yung miyembro ng household? Bakit silang sinesermonan? Ba't di na lang niya sermonan yung kapitbahay? Si nanay,
Ay, kayo mga nakakapitbahay dyan! Ba't hindi yung kapitbahay ang sinermonan? Bakit ang sinesermonan ni nanay ay yun nandun sa miyembro ng household? Simple truth. Bakit? Yun kasi yung jurisdiction niya. Amen. Amen. Kaya si pastor, pag nag-sermon din, doon ako sa jurisdiction ko. Amen. Di ako magse-sermon doon. Amen. Dito ako magse-sermon. Dapat mo nating maintindihan to. For us to share in the ministry, we have to understand, you belong to the ministry. Amen. Ulitin mo sa katabi mo, sabi mo sa kanya, iyo yan. Tinanggap ba niya? Ayaw pa rin. The ministry is for us. This church is built because the Lord has enabled us to become a church. Hindi po ito parang nagkapihan lang tayo, tinayo na yung UCF. Ito po yung mga bagay na kung saan ang Diyos ang gumusto. Dapat nating maintindihan na ang ministry atin, ang ministry iyo, at kailangan kabahagi ka nito. Ang banal na spirito, siya po yung nagbibigay ng alab sa ating mga puso. Yung initiative na, saka yung conviction na parang kumakalabog sa puso natin. At sinasabing, anak, halika na, maglingkod ka. And we have to share. Now, before we share in anything, dapat maintindihan muna natin na syempre, you have a commitment. Number one commitment of a student is to be present always. Amen. Alam mo, meron tayong UCA. Doon sa card, sa form 138, makikita mo doon sa ilalim, may nakalagay doon, days present. Number of school days. Number of tardiness. Bakit kaya may ganun? Sabi ko nga, sa church walang ganun eh. Ushers, may ganun ba kayo? At the end of quarter o the school year, nakalagay ko number of tardiness. Okay, nakalagay na days present. Number of Sundays present. Hindi dapat maintindihan natin to, nakakatawa man, pero dapat natin itong maintindihan na how can we share if we are not present? If we are always absent? Meron nga kami mga rules na kapag 3 tardy equals 1 absent. So sabi ng isa, Pastor, paano ako naging absent? Late lang naman ako eh. Kasi dami mong late. Araw-araw ka late. Nag-accumulate yun, naging absent. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi na po ako a-absent. Tingnan mo yung isa mo pa katabi, sabi mo sa kanya, I will always be present. Amen. So pag nag-roll call si pastor, tinawag yung pangalan, dapat sabihin mo, Ma'am, present! O kaya, Pastor, present! Tama? Oh, buti na lang sa church, hindi na tayo yung talagang nagro-roll call ng ganon. Kasi sa school, may seating arrangement. So yung teacher, mas mabilis siyang by elimination. Pag nakita niyang wala yung isang silya na yon, alam na niya absence ganon. So, obviously, lahat present. By elimination. Kasi it saves time eh. Hindi katulad yung traditional, tatawagin pa isa-isa yung pangalan, Mr. Ganyan, present, Mr. Ubus na yung oras. 1 oras lang kada isang subject. Kinuha na niya yung 20 minutos, nakakatawag lang ng pangalan. Okay? Pero alam niyo po, nakakatuwa ang Panginoon. The Bible says, kilala daw tayo ng Panginoon by name. Alam mo ba yun? So, ibig sabihin, nagro-roll call din ng langit. At kilala tayong lahat ng Panginoon. God take in consideration to mention your name. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Just to be mentioned. Wow, it's such an honor. Grabe. Yung pangalan mo. Kasi ganda na may man yata siya yun, no? Yung makulit sa classroom.
Alam niyo yung mga kulit sa classroom, kulang yan pansin. Oo, kasi pagdating niya sa bahay, walang pumapansin sa kanya. Kaya gusto niya, pagdating sa classroom, maraming pumapansin sa kanya. Pero alam mo, pag natutunan mo siyang mahalin, itino siya. Ang sagot lang naman dyan, katabi mo, sabi mo sa kanya, mahal kita. Huwag ka na magpapansin. Amen. Kasi kilala ko yung mga nagpapapansin eh. Yun yung mga atin ngayon, next week hindi atin. Para mapansin. O kaya, ang sabi nga, Pastor, regular attendee ako. Paano ka naging regular? Tinignan ko yung record. Once a year. Regular nga naman. Regular once a year. Kasi regularity, malawak yung malawak yung definition eh. Pwede ka regular na quarterly umattend. Regular na monthly, once a month, every last Sunday. O kaya regular na weekly. Ayan. Maraming regular eh. Pero isa lang alam ko. Kung gusto talaga nating maintindihan ang ministry at tayo ay maging kabahagi ng ministry, we have to be present. We have to be attentive and to share in the discussion. Ito, nilagay ko na. And we have to pass on. Alam niyo bakit to pass on? Kasi the more palang inuulit mo yon, the more na nare-retain sa'yo. Kaya nga linggo-linggo, mini-mention natin yung we take time para lang i-declare believer's declaration. Bakit? Mahalaga yun eh. We have to participate with the teacher in his ministry. Alam niyo ibig sabihin ng participate with? Ibig sabihin nun, yung mga ministry na ginagampanan ng mga pastor o mga guro, dapat sumasali tayo. Opportunity yun eh. And syempre, yung support, kailangan nating lahat yan. At syempre, huwag nating kalimutan yung iba na hindi pa naka-enroll. Let us encourage them. Let us encourage others to come and learn. Number 2, believers are to learn ministry of the teacher. Kanina share eh. Ngayon, we have to learn. We really need to learn. We cannot really do it if we do not learn the craft. Sabi ko nga each of us should become ambassadors of Jesus Christ. Whenever we receive Jesus Christ in our heart, the next thing in mind is, ano next nun? Okay na, punta na sa langit. Siyempre, hindi. Dapat ang next thing doon is that ikaw naman ang gamitin ng Diyos para madala naman sila sa langit. Amen? You have to learn the ministry itself. Number 1, by rejecting corruption. Ayan, mahalaga yan eh. So kung ang believer daw ay nagtanim ng corruption sa kanyang laman, syempre ang aanihin niya corruption din. So, example, hindi siya nakinig sa mga warning. Ano mangyayari? Pag hindi ka nakinig sa warning, ma-overtake ka ng laman. At ang mangyayari, ang hahanapin mo ay mga bagay-bagay dito sa mundong ito. Mawawala yung focus mo. Malulustruck ka. Mawawala ka sa orihinal na pagkatao mo. Halimbawa, yung isang tao mapagbigay. Nung bata siya, galanting-galante. Pero dumating yung time, naging mahigpit siya. Nalustruck siya sa pagkatao niya. Marami pang sample yan. Pangalawa, by sowing in the Spirit. Capital letter S yan ha. Okay? So if a believer listens, to exhortation about the salvation of Jesus Christ, or that is in Jesus Christ, he shall reap the Spirit of God. Pangako naman ng salita ng Diyos yan, pangako ni Jesus yan. So, he will be enabled to live a life being or bearing the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Napakahalaga nun. Bakit? Kasi yun yung bunga.
Yun yung senyales na ang banal na spirito ay nananahan na sa atin. Naiintindihan natin ito. At syempre, by drawing near in serving with His teacher. Alam mo, gustong-gusto ko yung tawag ng mga iba eh. Sabi nila, teacher's pet. Teacher's pet. Alam niyo yung sabihin teacher's pet? Siya yung taga-dala ng libro ng teacher. Kapag pupunta na sa faculty lunch. O kaya tutulungan niya yung teacher na mag-call ng attendance. Ayan. O kaya taga-bura ng pisara. Usually yung mga teacher's pet, tinatawag nila. Alam mo, may teacher's pet dun sa Bible eh. Sabi ko na, Pastor, saan makikita yung teacher's pet sa Bible? Sabi ko, si Mary, naalala nyo? Si Mary, teacher's pet yun eh. Dumating yung panahon na si Jesus Christ nakaupo at nagtuturo. Si Mary umupo, nakinig. Si Martha, nagreklamo. Ang sabi ni Martha, Jesus, sabihan mo nga yan, tumulong naman. Teacher's pet eh. Bakit? Alam mo bakit? Alam niya kung ano yung mas importante. Mabuti ang ginawa ni Martha dahil nag-aasikaso siya, gumagawa siya. Pero sinabi ni Jesus, mas mainam yung pinili ni Mary. Si Jesus mismo nagsabi nun, hindi mga apostol. Sabi ni Jesus, mas mainam yung pinili ni Mary. We have to learn. We have to learn how to draw near. The believer must join with the teacher if he wish to reap the reward. He must be steadfast, persevering in serving the Lord. Paano ka nga pala magse-serve, absent ka? Busy ka sa ibang ministry. Halimbawa, sa amin, nagbibigay na ng order si Pastor William. Nagkataon nung sinabi ni Pastor William yung order na yon, absent ka. So, paano mo gagawin? Hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung ano yung next na gagawin mo. Absent ka eh. Aantay ka pa ulit na 1 linggo para ma-convey sa iyo yung message. Paano ka magiging steadfast? Paano ka magiging persevering? Malabo. Hindi ka makakasunod agad. Kasi alam niyo ibig sabihin nung pagsunod agad, sabi nga ni Pastor William, delayed obedience, Delayed obedience is, ano yun? Disobedient. Alam niyo bakit? Wala nang halaga yung obedient mo kung wala na sa timing. Kumbaga, alika, mag-share tayo ng salita ng Diyos. Ay sige, share ako after 1 year. Late na eh. Alam mo yon? Sabi ng Bible, now is the day of salvation. Hindi pwede ipabukas yan, ngayon yan. May mga bagay na hindi mo pwedeng ipabukas. Kailangan mong gawin ngayon. And one of that is to draw near. To continually wait for the Lord's order. Dapat lagi kang nakikinig. Inaantay mo yung tinig ng Diyos. At sasabihin sa'yo, anak, yun lang naman ang buhay ng isang serbante. To listen to his master's voice. Kaya nga sa Japanese culture, kapag matay na yung pinaka-shogun nila, lahat ng mga servant nun, simula sa head servant pababa, lahat yung magpapakamatay. Alam mo bakit? Alam mo bakit? Kasi yun lang ang purpose ng buhay nila, to serve. So wala na yung head, nila, na wala na sila paglilingkuran, papakamatay na sila. Ngayon, di ko tinuturo yun, ha? Sa Japanese yun, sinasample ko lang. Pero sinasabi ko sa inyo, naman ang purpose ng isang servant, to serve. And we are all in service of the Lord. Kaya nga, wag natin sa Kanya, Lord, Master. Kasi servant tayo. Gusto na paglingkuran ng Panginoon habang nandito pa tayo sa lupa. Gusto nating ipakita sa Kanya
na kahit na yung katawan natin ay nabubulok, nagpupumilit pa rin tayong, alam mo yun, gumawa para sa kanyang kaharian. And we are here to serve. Then how can we serve if we are not listening attentively? How can we serve if we are always absent? How can we listen to the commands of God? Kung magulo yung isip natin, nakafocus tayo sa ibang bagay, hindi doon sa mga importanteng bagay, katulad ng mga sinasabi ng salita ng Diyos. Number 3, believers are to do good as opportunity arises by staying alert and active. Meron bang alert na hindi active? Alam mo yung alertness, nasa state of mind yan. Hindi yan nasa state of body. Yung active kasi is a state of body. Kaya kailangan magkasama yung dalawa. Ibig sabihin, sound mind, sound body. Physically fit ka nga, lagi ka naman tulog. Lagi ka nga gising. Narinig mo nga yung command, hindi naman makagalaw yung katawan mo. May ganun eh. Parang, ay, gising na, gising na. Oh, gising na ako. Ba't di ka pa tumatayo? Kasi alert yung isip, pero hindi active yung katawan. Tingnan mo yung katabi mo. Kailangan dalawa. Alert, active. Di ba? Kaya sa school, merong award eh. Most active. Talaga pag akit sa stage, tatakbo pa eh. Di ba? Bakit? Most active eh. Talaga active na active sa loob ng klase yun. Sa church, ganun din. Tinitingnan tayo ng Panginoon. Sini alert. Alam mo kung paano malalaman yung sini alert? Yun yung agad sumusunod. Kasi siya yung unang nakapakinig. Pagsabi ng salita ng Diyos, narinig niya agad, na-perceive niya agad, na lagay niya agad sa puso niya. And the next thing na gagawin niya is to be active. I want to volunteer, sasabihin niya. Gusto ko po, ano po ang pwede kong magawa? Yan agad, ganun agad ang reaction niya. Ano yung pwede kong gawin? Bakit? Kasi hindi lang siya alert, active pa siya. Pangalawa, by keeping his eyes and ears open. Eyes and ears, ha? Hindi pwedeng eyes lang. Yung iba magaling tumingin lang eh. Ay, ang ganda. Ay, ang ganda. Yung iba naman, rinig lang ng rinig. Oo nga, narinig ko nga, ang ganda nga. Parang naalala ko yun doon sa Facebook, may comment. Sabi doon, ano daw yung nangyayari? Ano daw yung nangyayari? Ano ba daw yung sineselebrate? Hindi niya alam kung ano. Bakit? Hindi siya alert eh. Hindi niya alam yung happenings. Ang tawag doon, out of the world, tawag doon eh, nawawala pa siya. Hindi niya alam yung happenings. Ayan. Kasi yung, yung teacher ko sa trainer's methodology, nagtanong, sabi niya, ano daw yung nangyari? So, may nag-post sa kanya at sinabing, yun nga, nanalo ang UCA College ng tatak TESDA. Sabi niya, ay, congratulations UCA. Alam niyo ibig sabihin nun? Mukhang nawala siya sa TESDA ng mahigit 4 na buwan. Wala man lang siya narinig. Okay. Number 3, by taking initiatives. Mahalaga to on every opportunity. Alam niyo, initiative, hindi kayang ituro yan. Hindi. Ang initiative kasi nanggagaling sa'yo. Hindi nanggagaling sa akin. Pag sinabing meron kang initiative, nahanap mo sa sarili mo yon, kaya mo nagawa. Now, that is very hard. Actually, mahirap talaga yung topic na yan. Pag pinag-usapan natin yung initiative, maraming mga bagay na kinoconsider. Hindi ka kasi pwedeng basta gumawa. Kailangan maintindihan mo muna kung ano yung gagawin. Pag hindi mo naintindihan yung kung ano ang gagawin, ano ang gagawin mo? Basta, pastor, I volunteer myself. Tapos, hindi mo pala alam kung ano yung gagawin. Nung nalaman mo na kung ano yung gagawin, bigla ka naguluhan. Ay, ayoko na pala.
Yung taking of initiative, dapat manggaling yon sa isang decided na puso. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, magdesisyon ka na, kapatid. You really want to learn? Then make a decision, enroll. Amen? You want to learn Pwede ba I want to learn? What do you want to learn? Hindi ko nga alam Hindi pwede yun. If you want to learn, then you have to decide ano yung gusto mong matutunan. The same as yung mga bata na, alam mo yun, tuwing nagka-career talk kami, sabi ko nga, ba't nga career talk ang tawag doon? Dapat hindi career talk Ang nangyayari tuloy, kina-career talk talaga. Ay, sa school namin, pogi ang mga instructor. Career talk nga. O pag pumunta ka doon, meron kang libreng alam mo yung career talk, tapos bibigyan lahat ng tig-iisang umbrella. Punta. Oo. Kaya naalala ko yung iba, tilian ng tilian kasi yung nagka-career talk, pogi. Hindi talaga dahil doon sa sinasabi niya, kundi dahil sa pogi yung nagka-career talk. Kaya pagtapos ng career talk, wala siyang natandaan sa sinabi niya. Alam mo kung ano lang meron siya? Picture kasama nung career orienter. So, pag tinignan mo ito ng mabuti, nalulustrack tayo na naman. Hindi yun ang purpose nun Ang purpose nun is to give opportunity to serve. Na pwede ba yun sabihin ko, lahat kayo, lahat mag-ICT kayo lahat. Hindi naman lahat pwede ICT. Kasi iba-iba ang disiplina natin. The same as what the Bible says. We are one body, many parts. Hindi pwedeng sabihin, lahat kayo mata. Paano na itsura ng church? Puro mata. Di ba? Dapat naintindihan natin na as a member of the church, lahat tayo ay merong tungkulin. Lahat tayo ay may gampanin. Lahat tayo ay may individual na tawag ng Diyos. And we have to discover that. For you to discover that, you have to be present always. You have to be attentive. You have to be alert. You have to be active. Kaya nakarinig ka na nung term na, "Uy, kumusta ka? Active ka pa ba?" Sabihin niya, "Opo, active po ako." Active ka saan? Yun yung next na tanong Oo. Kasi meron ako mga nakausap na iba natanong ko sila, "Oy, active ka ba sa church mo?" Sabi niya, "Opo, active po ako." "O tuwing paano?" Sabi niya, "Tuwing linggo. I attend regularly." So ibig sabihin, if you attend regularly, active ka. Active ka sa attendance, pero hindi ka active sa ministry. Iba kasi yung ministry, iba yung attendance. Yung attendance is for you to learn. Ministry is not to learn. Ministry is to do. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, magkaiba yun. Iba yung nag-aaral ka, iba yung gumagawa ka. Meron ba namang ministry na nag-aaral ka pa? Paano ka magtuturo kung ikaw ay tinuturuan pa? Ang ministry kasi, ang pinaka-core, yung word na ministry is doing. Hindi talaga siya learning. Now, obviously, while you do it, you also learn through experience. Pero, yung context niya, ministry talaga is doing, serving. Hindi katulad ng Sunday. Sunday is for learning. For us to see each other again. Tingnan ko yung, okay pa, mapula pa yung asang. Okay pa. Kumikintab pa yung mata, okay pa. So that we could pray to one another. Sabi ng Bible na magkita-kita tayo ulit. Kung may needs, alika mag-pray tayo. Meron tayong sharing of the word. Mamaya, we will also bless the ministry by supporting the ministry. Amen? Part ng natin yun ng mga tungkulin natin bilang mga kabahagi ng ministry. Kaya nga sabi ko, lahat na nagbibigay ng tithes sa church, kayo po ay kabahagi ng UCF. Tingnan mo yung katabi mo. Ang nagbibigay ng tithes kabahagi ng UCF. Alam mo bakit?
Kasi pag offering ang binigay mo, hindi ka bahagi ng UCF. Kabahagi ka lang ng kabuuang church. Pero when you give your tithes here, you are part of the UCF family. Ang bisita, pwede siyang pumunta sa isang bahay. Meron siyang dalang cake. Kita nyo? Sabihin niya, oy, meron akong dalang cake. Kain kayo. It's good. Amen. Now, if you're a member of that family, hindi cake ang dadalin mo. Okay? Ito po, para makatulong sa pambayad sa Meralco. Tama. Mali. O cake dadalin mo. Dapat niyong maintindihan ito. This is very practical. Kung kabahagi ka nung tahanan na yon, cake ba ang dadalin mo o pambayad na Meralco? Pero kung bisita ka, cake ba dadalin mo o pambayad din sa Meralco? Pwede ba yung bisita ka? Oy, ito po pambayad sa Meralco. Paano ba natin huhugutin yun? Hindi ko alam, parang di mag-connect eh. Pero kung ikaw ay kabahagi, tama, naintindihan nyo? Oo. Pero pag bisita, kahit na ano pwedeng dalin. Kaya nga ganun ka-importante yun to share the ministry. And alam ko medyo short lang yung time ko ngayon, pero gusto ko lang sanang i-stress out at gusto ko i-pinpoint. Bakit? Ang Diyos gusto tayo makasama. Tinuturo niya sa atin yung mga tips and tricks para makapaglingkod tayo ng effective. And we are all part of that. Tinawag ka ng Diyos eh. Pwede ba yun, nandiyan ka lang? Wala lang, nandiyan ka lang? Hindi, tinawag ka ng kaya ka nga nandyan eh. Tinawag ka ng Diyos eh. Eh pastor, ba't parang wala naman nangyayari sa buhay ko? Eh paano kasi kulang ka ng attendance? Kaya hindi ka masyadong natututo. Yung isang estudyante, pag hindi laging uma-attend ng klase, marami siyang lesson na namimiss. Amen. Importante yan. Kasi process of learning yan eh. Kaya nga dito sa Pilipinas, it will take us what? From kinder, grade 1 to grade 10, ngayon hanggang grade 12. So that's 13 years. 13 years. Imagine mo yun, 13 years. Para lang mag-aral ka. And then after that, mag-higher education ka pa. And then yung iba, magpo-postgraduate pa. Yung iba, mag-doctorate pa. Imagine mo yung kalahati na ng buhay mo sa pag-aaral lang. Tapos, pagdating doon sa actual, nanginginig ka pa. Parang yung nakita kong doktor sa emergency room. Oh, doktor na yon, lisensyadong doktor na, pero hindi pa marunong magtahi. Sabi ko, mas magaling pa magtahi yung ano ko eh, mananahi eh. Yun nga lang, di makina. Mahirap naman tahiin yung mukha ng makina, di ba? Kailangan manual yun. Pero ibig sabihin, pag naintindihan mo yung prinsipyo, may mga taong nag-aral na, pagdating sa aktual, mahina pa. Ganon din siguro mga anak ng Diyos. Minsan, regular, present lagi. Pero pagdating sa aktual, may kaharap ng problema, nangihina. Sabi niya, I love Jesus. Loyal ako kay Jesus. Nung may dating na problema, Lord. O di. Pagdating sa aktual, medyo nag-iiba yung timpla. Sandali. Naniniwala ka ba na may Diyos? Naniniwala ka ba na hawak ng Diyos ang buhay mo? Then, ba't ka pa nag-aalala? Kaya nga sabi ng Bible worry not. Do not worry about anything else. Hindi na ba ibig sabihin na worry-free ka? Ibig sabihin ng Bible, mas pinapriority mo yung faith kaysa dun sa mga circumstances ng buhay. Dapat maintindihan mo yon. Pag hindi mo naintindihan yon, lahat na lang ng bagay inaalala mo. And sabi din ng Bible, what good it is for you if you worry. Would it add 1 hour of your life or 1 day? It will not. So, ang dapat mong gawin ay magtiwala sa Panginoon. The same as this ministry. Alam niyo po, binless tayo ng Panginoon. Ang ganda nga, nilagay pa dito. May props ako. May visual ads. Okay, visual aids. So,
Alam ko panalo na tayo dito eh. Kasi ito, galing ito sa mga nag-like. Pero ito, hindi ko alam panalo tayo. Kaya, nung sabi ko kay Jetson, nung katabi ko siya, sabi ko sa kanya, okay na naman, meron na naman tayong $500,000 eh. Okay na for scholarship yun. Biglang tinawag, may konti pang suspense, huminga pa eh. Sabi nung nag-announce eh, congratulations. Walang ka-effort eh. Congratulations. UCA College of Asia. Ganun lang. Di panalo na kami. Naghiyawan na yung mga fans club namin. So, alam niyo po, this is a vindication from the Lord. Since 2008, nung tinayo natin ang UCA College of Asia, honestly, wala po talaga naniniwala. Even members of the church do not believe in our ministry. Paano ko nasabi yon? Simple lang. Put into practice yung mga tinuro ko. Wala nag-i-enroll. Number 1. Ba't ka nga ba naman mag-i-enroll? Bago pa lang yung school. Sabi nga nila. Sabi ko, oo nga naman, bago lang yung school. Sige, magpapatagal pa tayo ng panahon. So while doing that, inaasikaso ko yung mga iba't ibang papeles na kailangan para mag-grow ang school. Not neglecting yung mga importanteng bagay. I'm developing faculty members. Yun nga lang dahil ang mga nagtiwala sa akin ay mga bata, kumbaga madali ko nauto. Bata, yan, si Jetson, si Kevin, si Meryl, mga bata lahat eh. Bakit ko sinasabi ito? Sinasabi ko ito para maintindihan nyo. Kasi pag di ko sinabi, hindi nyo maintindihan eh. Lahat doon sa mga kasama doon sa contest, lahat sila puro may edad na. Ang tawag doon, ready-made na sila. Yun na yun, na-achieve na nila yung height ng buhay nila. Ano lang lamang natin sa kanilang lahat? Si Kevin, 19 years old. Tama ba? 18. 19. Si Jetson, 19 years old. Yun lang ang lamang natin. Ibig sabihin, at early age, successful na sila. Walang nakagawa nun sa kanilang lahat. Kasi lahat sila, doon sa may video, lahat sila nag-struggle at early age. Sila lang dalawa ang at early age successful na. Sabi pa nga ni Joel Villanueva, sabi niya sa akin, congratulations, sabi niya sa akin, keep up the good work at mag-produce kayo ng katulad pa nila. Isip-isip ko, paano yun? Hindi na ako magbibigay ng scholarship sa may edad. Kasi sabi ni secretary, katulad daw nila. Di dapat bata lang bibigyan ko ng scholarship, ha? Ha? Hindi, meron, may future. Kaya nga, dapat niyong maintindihan ito. Okay? Dapat niyong maintindihan na merong saysay ang pinaghihirapan natin. Sabi ko nga, suntok sa buwan, UCA College of Asia, paano ba tayo makaabot sa national? First time tayong sumali sa national, champion pa. Now, yung palakpak na yan, hindi para sa tao yan. Alam mo bakit? May ginawa ang Panginoon. Vindication yan. Nakita ng ibang school, sino ba yung UCA College na yun? Naintindihan niyo yun? Oo. Ngayon, nag-iisip sila. Ayan, marami nang tatawag sa akin yan. Ayan. Katulad din ng ibang school na tumawag sa akin. Ang sabi nung principal, Pastor, tulungan naman nyo kami sa K-12. Sabi ko, sandali, mag-iisip pa ako. Papaalam ko pa sa boss ko. Bakit? Maraming school walang K-12. Wala silang capability. Meron silang facility, meron silang staff, pero wala silang K-12. Sad to say. Ang school nyo meron. Sa totoo lang, sa buong Paranaque, bilang na bilang lang kaming meron. Bilang na bilang. Dito po, sa church nyo, church nating lahat, hindi po tayo nakatayo lang. Hindi lang tayo nakaupo lang. Tayo nakatayo at nakaupo. Gumagawa po tayo. Hindi po tayo nakatunganga. 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ika-6 na taon. Okay?
Ang layo na narating natin. Tinalo natin yung mga school na 40 years na, 50 years na. Sabi natin, isang contest lang yan. Tingnan nyo ang sunod. Alam mo bakit? Kinausap ako ng mga ilan. May bumubulong na sa akin. Sabi niya, Pastor, may competition ng animation. Sabi ko, sige, sasali kami. Bakit? May 8 million na na scholarship. Sabi ko, sasali ako. Alam mo bakit? Alam mo bakit? Ang gusto ng TESDA ngayon, wag lang ipamigay yung scholarship sa mga undeserving school. Ibig sabihin yung mga school na merong ghost student. Ang gusto nila, ipamigay yung scholarship doon sa tunay na school. From the beginning, tunay yung school natin. Nakadocument lahat ng estudyante. Maraming school na tuklasan nila, ghost student. Ngayon, titingnan nyo to. Ang church natin, iba sa kanila. Kasi ang hangarin nila ay kumita ng pera. Ang hangarin natin ay maglingkod sa Panginoon. Amen. Yun ang malaking pagkakaiba. Ito ang tanong ko ngayon sa inyo. Kayo ba ang paglilingkuran o kayo maglilingkod? Tingnan mo yung katabi mo. Paglilingkuran o maglilingkod? Yan ang malaking pagkakaiba if you understand yung sinabi ko kanina, the opportunity of doing good. This is our ministry. Let us serve in this ministry. Let us be part of the ministry. Now, syempre, paano ka nga ba naman magiging part? Mag-aral ka muna. I-open up ko na yung scholarship. Sabi ko nga, maglabas na ng registration, tapos aalamin pa natin kung anong kurso ang pwede, pero ilabas mo na yung registration kung sino yung gusto ng scholarship, ipakalat mo na. Uubusin natin yung buong 1.5 para doon sa scholarship. Kailangan na natin ng pangalan ng tao, sino yung gusto mag-aral. Alam mo yung isang pintor ko, si Boy, nakita ko siya kahapon, sabi ko sa kanya, Boy, panalo tayo. Sabi ko sa scholarship, sabi niya, aral ulit ako. Hindi nga, nakakatuwa yung pintor kasi yung pintor, natapos niya yung computer hardware eh. Sabi niya, ano naman pwedeng iba? Gusto niyang mag-aral. Gusto niyang mag-aral. Ano yung sinasabi ko? Ang pag-aaral hindi natatapos dahil medyo umidad ka na. Ito'y buhay nating lahat eh. Sabi na, Pastor, may trabaho kasi ako. Yun nga. Kaya ang ministry nyo, nag-iisip ng paraan upang magkaroon kayo ng ibang opportunity. Kausap ko yung eskwela de San Lorenzo Ruiz. Ang sabi niya sa akin, Pastor, kailangan ko computer teacher. Pwede ba i-provide mo? Alam niyo ba ibig sabihin nun? Hindi lang ako maka-oo sa kanya kasi hindi ko kaya ipamigay yung teacher ko. Pero lahat ng teacher ko ay more than capable para maging computer teacher. Kasi ang gagaling ng mga teacher ko. Ang kailangan ko ngayon ay mga kasama natin sa church. Alam mo bakit? Ayoko mag-hire sa labas. Gusto ko, ha-hire ako sa loob. Dahil yung mga taga-loob, may takot sa Diyos. Mahal ang ministry natin. Amen. Kaya sigurado ako, pag mahal nila ang ministry, mahal nila ang UCF, mahal din nila yung bata. Amen. Sure na ako doon. Pero kapag galing sa labas, pag tinanggap ko yun, next year wala na yun eh. Alam ni Carmina yun eh. Ang tawag doon, ginawa lang kaming staging area. Para lang nakalagay sa resume niya, meron siyang experience. Pero tignan mo ito mabuti. Hindi experience ang kailangan ko eh. Hindi ko kailangan nga na magaling eh. Ang kailangan ko lang, yung naiintindihan ng ministry at gustong maging kabahagi ng ministry. Amen? Hanapin mo sa puso mo ngayon yun. Gusto mo bang maging kabahagi ng ministry ng UCF? Siyempre sa simula may training. Siyempre sa simula may paghihirap. Pero tandaan mo, hindi lagi ang paghihirap. Katulad niyan. Hindi man natin nabulsa yan. Amen. Hindi natin mabubulsa. Scholarship yan eh. Hindi man natin mabulsa yan. Pero, marami tayong kaluluwa na malalapit sa Panginoon. Actually, yung iba sa inyo, galing din sa scholarship. Amen. Sino may mga galing sa scholarship sa inyo na nandito ngayon? O yan, makita niyo yung mga kamay. Oh. Ano ibig sabihin nun? Susunod niyan, Pastor, ano gagawin natin? Babasagin na natin yung pader nito. Babasagin din natin yung pader na to. Gagawin natin pag ganun. O kaya pag ganun.
O kaya kung gusto nyo, wala na lang upuan, lahat nakatayo. Ang sinasabi ko sa inyo, ang simbahan ay may capability. Ang ministry natin ay may capability. Nandito na po sa harapan nyo ngayon. Ang inaantay na lang ay desisyon nyo. Desisyon nyo kung gusto nyo maging kabahagi ng ministry na ito. Ang Diyos kumilos na. Tingin ko, dapat tayo naman din magdesisyon na. Bago po ako magtapos, tingnan mo ulit yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, nag-decide ka na ba? Let us all stand and let us pray. Let's ask the goodness of God, the mercies of God, and most importantly, yung kanyang grace. Let us all pray. Father, in the name of Jesus, we thank you for the opportunity to serve. Thank you, Lord, that you have given us, Lord, the chance once more to serve and to do good towards others. First, Lord, to the brethren. Second, Lord, to the world, to the unbelievers. Father, I pray na ito pong blessing na ibinigay niyo po sa amin ay manatili sa bawat puso namin. At ito po, Panginoon, ay maging staging ground upang lalo po naming maipahayag ang aming intention to serve. Lord, gamitin mo ang bawat isa. Kumbinsihin mo, Panginoon, with your conviction. Hayaan mo po na kami mismo, Panginoon, ay magdesisyon. Even as we speak, Lord, so convict our heart that we may decide to serve. That we may decide, Lord, to follow you and to serve in this ministry. Father, I pray for strength, for understanding. Lord, I pray for courage. Alam ko, Panginoon, na maraming hadlang. Alam ko, maraming mga balakid. Pero alam din namin, Diyos, na mas malaki ka sa lahat ng mga problemang pwede pa namin kaharapin. And Lord, alam namin na sasamahan mo kami. Hindi mo kami iiwan. Hindi ka, Panginoon, magpapabaya. And Lord, mas malakas ang aming faith kaysa dun sa mga ilalagay pa ng kalaban sa aming harapan. Lord, mas magtitiwala kami sa iyo at lalo kami, Panginoon, kakapit. Lalo na pag nahihirapan na kami. Lord, tulungan mo kami. Hayaan mo, Lord, na matuto rin kami. Maging active kami, Panginoon, sa ministry. Lord, maging alert kami sa lahat ng mga papagawa mo. And so, Lord, I pray that your continuing presence will be upon each and every one. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your grace. And I sealed it with the blood. This we pray in Jesus' name. Amen. God bless you po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hello. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pagbibigay sa Panginoon. Tayo po'y magsitayo. Itaas na po natin ang ating mga kaloob. Lord, salamat sa oras na ito. Pinataas po, Lord, namin muli ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lord, ito pong aming tithes and offering po, Lord. Pinasasalamatan po, Lord, namin ang lubos ito na ikaw po, Lord, ang nagbigay po, Lord, sa amin. Ngayon po ay aming ibabalik ang ikapo po, Lord, namin sa inyo. Lord, salamat sa lahat ng andito po, Lord, na idinako nyo sa simbahan to. At ganun din po, Lord, ang mga kapatirang wala rito. Na ikaw po, Lord, ang humipo po, Lord, sa kanila. Na susunod na linggo ay andito po, Lord, sila. Lord, salamat po, Lord, sa kalakasan ng spiritual, sa kalakasan ng katawan, sa kagalingan lahat ng sakit at karamdaman. At sa paggabay niyo po, Lord, sa amin sa bawat oras, sa bawat araw ng aming buhay, Lord.
pinasasalamatan po, Lord, namin ng lubos ito. At Lord, maraming salamat po, Lord, sa lahat ng aspeto ng aming buhay na pinagkakaloob niyo po, Lord. At lahat ng blessing na binibigay niyo po, Lord, sa amin. Ito'y pinasasalamatan namin ng lubos. At Lord, salamat po, Lord, sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob niyo po, Lord, sa amin. At sa paglabas po, Lord, namin ng panambahan to, Lord, ingatan niyo po, Lord, ang bawat isa at ikaw po, Lord, ang gumabay sa kanila. Maraming salamat po, Lord. At sa lahat ng aming mga pangangailangan, Lord, muli, samot dalangin namin. Ang lahat ng ito ay sa iyo lang po, Lord, nanggagaling po, Lord, pinasasalamatan ng lubos. At samot dalangin po, Lord, namin na ang lahat ng mga anak niyo po, Lord, ay sa iyo lang po, Lord, mananahan. Sa pangalan ni Jesus. Amen, Lord. Hallelujah. Okay, sige po, no? Are you blessed this morning sa mensahe po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin? Amen po ba? Palapakan po muli natin ang ating Panginoon sa kanyang buhay na salita na nagpapala sa bawat isa sa atin. So, syempre po, ngayong umagang ito, ating pong wini-welcome ang mga bagong mga nakasama po natin. Sige po, inaanya ko po sila na i-welcome po natin sila Jandrel Luxon. Ayan, welcome po si Kathleen Teresa at si Rowena Bodulio. Welcome po sa United Christian Fellowship and I hope we will see each other again next week. Ayan po. Thank you very much. And syempre, ngayong araw na ito, ating pong babatiin po ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan, si happy birthday kay Sister Tomomi Fujita. Happy birthday, Ate Tom. Ayan, si Ate Tom. And syempre, hindi po natin makakalimutan ang anniversary ng kanila pong wedding this coming May 6. Batiin po natin ang ating pong head pastor, si Pastor William C. at ang kanya pong may bahay na si Deli C. Happy anniversary po. And also, we will continuously promote and invite each of us para po sa ating pong Sports Festival this coming May. Ayan po. So sabi po, pwede na po kayong ulit magpa-register. We would like to inform everyone na pwede na po tayo magpa-register. Lumapit lamang po tayo kay Maya and then i-register po natin ang ating buong pamilya dahil ito pong sports fest na to ay hindi lang po pang sports. Hindi lang po pang pamilya, pang sports pa. Okay, yan pong programa na po yan ay para po magkaroon po tayo ng ating pong fellowship sa ating pong mga pamilya through the sports. Para po ma-invite po natin sila this coming May 29, 30, and 31. Ayan po. So for all of the other information, then you can register to Sister Maya. Sister Maya, pwede ko pong tumayo para makita po nila yung sa ating youth fellowship na in-head po yan ng Sports Fest. So, yun po. And also, bago ko po i-announce po yan, yung mga may interested daw po sa UCA COA
scholarship, kagaya po na nabanggit po kanina ni Pastor William, pwede po kayong magpa-register kay Miss Nerissa na nasa likod po at saka kay Miss Meryl po. Ayan po. Pwede po kayong lumapit po sa kanila para pa-register na po kayo or mag-inquire po kayo doon sa UCA COA Scholarship. And also prayer meeting every Monday at 7:30 p.m. So before before we end, may I call on our head pastor to give us some imparting words before we end our service. Parang hindi pa departing, hindi pa naman kayo gutom eh. Amen? May dalawang segment yung ating announcement ngayong araw. Number one, of course, yung congratulations dun sa ating sa UCA COA. Palakpakan po natin ang Lord. Actually, there are more than 200 contestants all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, na sumali dito sa competition. Siyempre, ang pinakamalalaking school nasa Maynila. Ang pinakamalalaki sa lahat. Actually, dalawang category. Ang school natin pumasok sa both category, or school categories and individual categories. Now, let me refresh your mind, because it is from the beginning, it was the Lord who told us to build the school. Pati na yung college, no? Actually, marami tayong mga undertaking nung una na hindi masyadong binigyan ng pansin nung iba. Hanggang ngayon, nag-appeal nga ako na ito yung the best time na mabigyan tayo ng magandang opportunity. Now, ang daming binibigay na scholarship and test na hindi tayo binibigyan. Hindi tayo binibigyan. Oo. Ang dami nilang nakakita, pinamumudmud talaga eh. Pero hindi tayo binibigyan kasi alam mo niyo na, I don't want to compromise with them. Ultimo yung mga politicians, pagdating doon sa mga pera-pera, hindi ako sumasali dyan. Wag nyo na lang kami bigyan, okay lang. We go on our way. Bakit? Kasi itong school natin, may tawag yan. Hindi naman yan negosyo eh. May tawag yan eh. It's our moral responsibility to continue the school, but we need to remember that it should be guided by basic principles. Maski na yung UCA, stand alone siya from the beginning. Wala tayong tinatanggap na support. Ang tinatanggap ko lang lagi PN. Support, wala. Even from the beginning, it was really God from the beginning. Ang Diyos lang talaga. Many has told me to solicit support and so on to some politician, but we never do that. Kasi alam ko na yung end-to-end eh. Kung ganun din lang, isasara na natin ang school. We don't need those kind of business. Now, itong coming elections o last elections, naniwala ako sa isang politicians na tutulungan niya talaga tayo. Actually, we go all the way to help them. Pero sabi ko nga sa kanya, kako isang taon na, wala pa rin. Yung mga scholar natin, nagsasalita na, ano ba nangyari? Sabi ko, pasensya na kayo, talagang politician, maganda mga ako. Amen? So, I'm praying to God. Sabi ko, paano ba to? Ano ba ang gagawin mo, Lord? Paano ba para ma-continue natin yung, even from the very beginning, yung purpose ng Lord sa school natin? No? So, dumating yung programa ng tatak TESDA. Hindi naman natin expect yan eh. But we're expecting from the heart, of course, that God is going to do something. Pero we keep on just believing, no? We do not isolate ourselves. We continue to go on. Ang achievement ng school natin kung gusto niyo malaman, pumunta kayo huwag na lang kayo punta sa office, punta lang kayo sa billboard. Tignan niyo yung
course offered natin. No? There are so many bigger school than we are, but paano ko ba sasabihin? Hindi naman natin siguro monopolya yung yung prinsipyo, pero isa tayo dun sa may prinsipyo na we stick on God's word. Ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? We stick on that. And most especially, sa Diyos tayo umaasa. Kasi madali magsalitang Kristiyano ka eh. Ang dali magsabi na born again ako, ay Katoliko ako. Pero minsan, ano yung buhay mo? No? Ang dali magsalita nun eh. Pero through many years, we find it's not really difficult. No? At saka yung word of faith, we're living by faith. If you're living by faith, then you should practice faith. Now, our school have been doing that for many years. Marami naman saksi dyan. Oo. Hindi biro magpasweldo ng 600,000 sa buwan. Amen? Hindi biro. Kuryente lang natin, may 100,000. Puwera pa yung generators. But we keep on running. Why? One thing. God is alive in this church. Amen? Yung Diyos natin, buhay ang Diyos eh. Ngayon, kung isang Kristiyano, sige, Kristiyano ka, buhay ba ang Diyos sa'yo? Paano mo masabing buhay ang Diyos? Gumagalaw ba ang Diyos sa'yo? Kumikilos ba sa buhay mo? May nangyayari ba? Saan ba pumupunta ang church life mo? No? Are you a sitting duck? Alam mo yung sitting duck, ano yan eh? Paupo-upo lang eh. No? We're working on different ministries. Why? Because one thing we have a vision. That vision specifically was given by God to us. Kanino binigay? Doon sa mga naniniwala, doon sa mga nagtitiwala, doon sa patuloy na sumusunod at patuloy na nagtitiwala. Ngayon, yung araw na yon, we definitely, sabi nila, test na lang. Alam nyo, I'm an educator, okay? Struggle ko na yan nung college pa ako. Struggle ko yan. Lagi sinasabi sa akin, well, sabi ko, hindi. Yung kurso ko, hindi ko naman kailangan Filipino subject eh. Arkitekto ko eh. Anin ko yung Filipino subject? Anin ko yung Spanish? Anin ko yung... Ang dami. So, I always end up debating. Ang sagot lang naman sa akin, simple. Sir, ano yan eh? Prerequisite. Patay ka na. Pag sinabi siya yung prerequisite, kailangan kunin mo yan. Amen? Now, there comes TESDA. For the past many years, sabi ko, ito yung talagang hinahanap. Ito yung tamang edukasyon. Ito yung specialista. You specialize specific course. Kaya, through 6 years, we proved to many people na itong tama. Itong tama. Kung talagang seryoso ka sa iyong pag-aaral, seryoso ka sa trabaho mo, dito asenso ka. At maraming opportunity. Sabi ko nga kumuha kayo ng bachelor degree nyo ng 4 years or 5 years. Sa TESDA, yung matapos yung 4 years or 5 years sa TESDA, nakaka-10 kurso ka na. 10. Hindi ka mawawala ng trabaho. Hindi ka magiging katulad ng nurse o RN. Pagkatapos ng nurse, natapos ng RN, walang trabaho. Ako, i-challenge ko yung matatapos ng arkitekto ngayon, wala rin kayong trabaho. Wala kayong trabaho. Pagkatapos nyo. Engineer, wala rin kayong trabaho. Bakit? Yung malalaking kumpanya ngayon, nakita mo naman, iilan lang. Ilang arkitekto lang kailangan yan. 3, 4, tapos na. What happened to the others? No? So, ang industriya natin ngayon, nagsishape. Yung blue-collar job talaga ang best opportunity ninyo. Pero hindi natin pwede ismolin yung ibang mga kurso dyan. Kako, tignan nyo. Karamihan nga sa atin mismatch eh. Natapos mo engineer. Natapos mo, ano ba iba? Iba-ibang kurso. Anong bagsak mo? Call center. Hello? Call center. Bakit? Yun ang may job eh. Tapos ka teacher. Anong nangyari? Magdi-DH ka sa Hong Kong. DH ka sa Singapore. Bakit? Mismatch.
Mismatch. Now, yung kaibigan ko, doktor, hindi ko maintindihan nag-nurse. Hello? Nag-nurse. Tapos doon mag-nurse, wala nang kailangan. Nurse, paano ngayon? No? So, ang hirap talaga. Why? Because of the very simple problem, mismatch. Now, our school is a school which projected not only to grow and to share and to produce people for the glory of God. Siyempre, sabi ko nga, paano naman tayo lalakad sa Panginoon kung wala na tayong makain? Amen? Ang Diyos hindi ganun If you open the Bible, God provide even those simple things from the beginning. Nung nilabas niya yung mga Egyptians, ay yung mga Israelites sa Egypt, what did God do? He bring them in the wilderness. Ano unang ginawa ng Diyos? Nagpaulan ng mana. Hindi naman sinabi ng Diyos, bahala na kayo. Ano yan, project ng NFA? I-relocate kayo, tapos bahala na kayo sa buhay nyo. Ang Diyos hindi ganun. Nagpaulan siya ng mana, at tuwing hapon nagpapaulan ng pugo. Imagine in the wilderness, nagpapaulan ng pugo. Hindi maiksing panahon. 40 years, my friend. 40 years. Ano sabi ng Bible? Yung kanilang sinyelas, saka yung damit, hindi nasira. Praise God. Talo yung dyan. Ano ba yung brand name na 40 years? Saka yung sinyelas nila, lumalaki daw. Amen? No? Hindi lang ako nakakita ng ganon. No? Hindi daw nasira yung kanilang damit at yung kanilang panyapak for 40 years. Very surprisingly, people still don't believe. People still don't believe. Sabi ko nga, gusto nyo makakita ng true church? Gusto nyo makakita? Mag-ikot-ikot lang kayo. Hanapin natin, tingnan natin. If you're really hunger for God, if you're really looking for God, this is your church. Kaya lang dito, maraming trabaho rito, amen? Marami ditong paglilingkod, baka hindi ka makatagal. Kakaunti upo rito, marami trabaho. Malaking gastos, amen? Ready na ba kayo sa gastos? Praise the Lord. Ready kayo? Alam nyo, hindi lang natin nabigyan ng parangal kung sino-sino, no? We are the only school in NCR na pumasok. Dalawang kategory. Individual tsaka school category. Dalawa lang tayo. In the whole Philippines. Luzon, Visaya. Kalaban natin Visaya at tsaka Mindanao No? And then, sa NCR, tayo lang pumasok. At nung pumasok tayo sa NCR, tayo yung humakot. Tingnan yung trophy natin, 8. Pati ngayon yung director ng NCR napatalon nung announce yung pangalan natin pati siya, hindi siya makapaniwala siguro. Pakita sa yung picture mamaya, patalon-talon Hindi niya maintindihan kung anong gagawin niya Inakot natin yung 8 trophy. It's a big honor for her because she's our director. No? Sila yung malaking karangalan. Tinalo nila yung Bisaya, tinalo nila yung Luzon, tinalo nila yung Mindanao. Hindi lang. Hinakot natin yung pinakamaraming pera. Praise God. 1.55 million. Palakpak naman sa Lord. Ano ba ibig sabihin nun? That God is alive. In desires natin na extend yung ating scholarship. Ngayon, maganda ito. Kasi kung mangingilang ako ng pera sa inyo, pag nagbigay tayo ng scholarship, tapos na. Ito, iba to. Pag nagbigay tayo ng scholarship, babalik pa yung pera sa atin. Amen? Amen? Iba to. Kasi babayaran tayo. Kaya habang nagbibigay tayo, bumabalik. Palakpak naman sa Lord. Ibang klase to. Habang nagbibigay ka, may bumabalik. Now, our school have been recognized one of the most distinctive school that are following. At saka alam nila, pag dito sila, sa center yung ating school pag dito sila nakumuha ng assessment, ultimo yung mga sundalo sa Bonifacio, nagbibehave, alam nila. Pag hindi sila nakapasa, bagsak sila. Amen? Amen? Hindi, totoo.
Oo, ang tatapang ng mga Marines, pero pagdating dito sa opisina natin, susunod talaga sila. Kasi pag bagsak sila, hindi sila papasa. Magre-repeat sila. Natatakot din naman silang kausapin tayo kasi hindi rin natin sila kakausapin eh. Hello? Nakakahiya, no? Kasi hindi naman gusto natin pag malaki tayo yung sarili natin. Kasi meron tayong dahilan kung bakit tayo nagtayo ng school eh. Hindi para sa pera lang. Oh, of course, ipokrito ba tayo na hindi natin kailangan yung 1.55 million? Kailangan natin yan. Yan. Oh. As a matter of fact, nagpahanda tayo ng buffet ngayong araw. Praise God. Palakpak naman sa Lord. Oo. Just to celebrate. Oo. Si Ate Kari, nagpadala pa ng 2 lechon. Praise God. Ano ba yan? Oo. Baka may padala pa sa inyong baka. Baka sakali. Oo. So, today we're going to celebrate the goodness of God. Gusto natin magpasalamat sa Panginoon. Gusto nating, siyempre, una sa lahat sa Lord. No? Kung bakit natin nakuha ito. Pangalawa, sana, kung meron kayong, kung gusto nyo kayo unang tumikim ng scholarship, gusto nyo anak nyo, kamag-anak nyo, kaaway nyo, papuntahin nyo dito. If they qualify, then they will be the first one to receive scholarship, no? O unahan tayo ha. Kasi ito yung ating nakikita ngayon. In 3 months time, katulad nung in-offer natin yung bookkeeping, ay sa 3 months? Depende. 2 years yung course eh. Pero pina-fast track natin yan eh. Pero meron kasi magagaling eh. No? Ano tayo eh? May fast track program eh. Pag kaya mo ng 3 months, graduate ka. Pagka-graduate mo, maganda, bibigyan ka namin ng trabaho. Palakpak naman sa Lord. Trabaho agad. Oo, trabaho agad. Kasi yun ang gusto natin eh. Hindi graduate lang. Kundi graduate, may trabaho. Pagka yung kurso walang trabaho, ayaw na natin. Gusto natin yung kurso, may trabaho. Agad. Oo. So we can help not only the church, the family, but we can help our economy moving and going. Now, our program and the vision of our church is not just to exist and to share the gospel, but our program is really to intensify whatever resources God has given us. Praise God. 1.5 million. Ano pa lang yan? Initial pa lang yan. Marami pa daw competition, sasali pa rin tayo. No? And we will be very vigilant. Pabantayan natin mabuti. Ngayong linggong ito, nabigyan natin ng parangal yung ating yung NCR. Palagay ko naman sa susunod, pag naglabas sila ng scholars, baka maambunan na tayo. Amen? Kasi sabi sa akin, yung scholarship daw na nilalabas, may 50-50. Sabi ko, hindi namin naintindihan yung 50-50. Ang naintindihan namin, pag nagbigay yung scholarship, amin yun. Hindi namin kailangan namin kayong bigyan. Kung wala. Amen? We will not. Kaya pala yung ibang school, binibigyan sila ng scholarship. Kasi 50-50 raw sila. Sabi ko, praise God, wag na lang. I believe, as this goes on, no? Sabi ko nga, naghahanap tayo ngayon ng lupa sa labas because we're praying to build a bigger school. We're praying to build a bigger school. And siguro sasabay natin yung TV station natin doon, sasabay natin yung church. Ayoko mag-design kasi parang baka hindi ganun lumabas. Amen? Oo. Madali naman mag-design eh. Pero there's something already in my mind. Yung mga kapatid natin, dami nang tinatanggap na visions. And sabi ko, we just hold on, believing God that one day, UCA, together with COA, or College of Asia, will continue its very purpose to promulgate the gospel and to share the very important salvation to everybody. My life has a purpose. I want your life to have a purpose too. Gusto ko sana makita ninyo yung kahalagahan ng buhay ng bawat isa sa atin. Mahalaga yan sa Panginoon.
Ngayon, our school right now has been expanding. No? Meron expansion dito. Yung computer room natin, gagawin natin yung buong floor ng canteen. Gagawin natin buong floor. No? So, wala na tayong panahon magbuhos. Ang gagawin natin, latag na lang. Maglalatag na lang tayo muna ng mga tabla dyan so that we can function until this. They have given me only 3 weeks to construct and to finish all this construction. 3 buwan lang, anak. 3 buwan. Ngayon, last week, nag-challenge ako, kung wala kayo, pwede pa kayo sumali. Amen? Yung mga wala rito, sabihin nga, amen. Amen, okay. Nag-challenge ako ng 150,000. Kailangan ng 100,000. So, today, saan ba yung mga pangalan ng mga nag-pledge? Kung wala pa yung pangalan nyo dyan, pwede kayo sumali. Yan ang mga pangalan ng mga nag-pledge, no? Parang kulang Ayun, meron pa, ayun. Parang kulang pa rin. Ayun. Complete na po. 150, pakilakas, 100. Sabi ko, joke lang yan. Hindi po totoo 150, kulang yan. Amen? Kasi, pati yung labas natin, papalitan natin lona, gagawin natin yero. Kasi pag dumapasok ang mga estudyante natin talaga, kailangan hindi sila mabasa. Talagang leader sila, gusto natin, Ito, ganun din. So, papalitan natin yung tent, desert natin, Yeah, talaga. Okay? We need another 200,000. Amen? Praise God, parang malakas yata amen nyo. Amen? Ngayon, yung mga hindi pa nakapag-pledge, pwede kayo mag-pledge. At yung mga nakapag-pledge na, pwede pa rin mag-pledge. Pag hindi kayo nag-pledge, ako na magpe-pledge. Ito, bibigyan ko kayo sikreto. May 4 na prinsipyo sa pagbibigay. Lagi. Naniniwala kayo sa Diyos? Amen? Amen? Okay. Pakita ko sa inyo paano yung isang tao ay pwedeng maniwala sa Diyos. Paano siya magbigay? Mahalaga. No? Because there is a principle. Tingnan mo Hindi ka naman makakapagbigay kung hindi ka binigyan Paano ka makakapagbibigay kung hindi ka naman binigyan? Now, ang Diyos ang nagbibigay kasi. Although sinasabi natin, somebody is the source of my life, my business, my work. They are not the source of your blessings. They are just conduit. They are just your current source. In short, may Diyos, ginagamit sila ng Diyos. Amen? Hindi sila, kundi ginagamit sila. Sila lang yung daluyan. Amen? Now, it is God, even from the beginning, that provided every opportunity and blessings. Yun lang hindi ka magkakasakit. Blessing na yan Yun lang naman nagkasakit ka, gumagaling ka, blessing yan. Amen? Amen? Yun lang maintenance mo, grabe. Magkano maintenance mo isang araw? Now, all of these things constitute our daily living, our way of life. What we are as we go on and we want to serve God and continues this life. Meron akong 4 na lista dito, 4 lang pagbigyan nyo na ako, maiksi lang naman to. 2 page lang. Ano sabi niyan? How to give and find favor from God. How you give. How would you give and then find favor? Hindi yung pagbibigay lang and then as you give, you find favor. You really have to have these 2. Hindi lang bigay, kaya meron taong buslot yung bulsa, buslot, butas. Bigay lang ng bigay sa Lord pero walang bumabalik. Kasi may problema. Kailangan pag may binigay sa Lord, bumabalik yan. Kasi, life is a cycle. Ang buhay daw ay isang cycle. No? What goes up must come down. That's the principles.
ang namatay, muling may tutubo. Kaya may pakinabang ka eh. Fertilizer ka pa rin pag namatay ka. Amen? Oo, fertilizer. Kaya may cycle yan eh. Now, number 1, how do you give and find favor from God? Number 1, give willingly, sabi niya. Pag magbibigay ka lang, it should be willingly. Hindi ka napipilitan. Sabi mo sa katabi mo, kung magbibigay ka din lang, willingly. Kalabitin mo na lang, parang hindi ka yata pinapansin eh. Willingly. Ano sabi dito? 2 Corinthians chapter 8. Ano sabi dito? For if there be first a willing mind. How do you start to give willingly? It all started not from the heart. It all started from the mind. Paano kayo magbibigay willingly? It has to start from the mind. You need to convince your mind. As you convince your mind, well, later on you convince your heart. Sasabihin naman, hindi, tamang gawin. Tamang gawin. Hindi yung naramdaman ko, gusto ko magbigay eh. Well, later on yan eh. It has to be in your mind. Tama ba o hindi? Number 2, give sacrificially. Pag nagbibigay daw tayo, kailangan may kurot. Alam niyo yung kurot? Hindi yung pag binigay mo, lalang. Dapat yung pag binigay mo, sacrificially, meron kang sinakripisyo. No? Meron kang sinakripisyo. Something that you give that is also important to you. Katulad nino, yung mga Macedonian church. Katulad nino, yung widow. Sabi ng Bible, sabi ni Jesus, ando sila sa temple, tinuro niya sa mga apostles niya, ayun yung widow. Tignan mo, ang ibinigay 2 kusing. Samantalang yung mayayaman, pag nagbigay 100 dinars, 200 dinars, 500 dinars. Sabi niya, sa tingin nyo, sino yung nagbigay ng marami? Siyempre, lagi namang extraordinary si Peter. Sabi niya, yung widow, alam niya eh. Samantalang 2 kusing lang yung binigay. Alam mo sabi ni Jesus, 2 kusing nga yan. Kaya lang, yun na lang ang pera niya. Sa pagbibigay, sacrificially, it's not a matter of amount. It's a matter of giving sacrificially. Amen? Kahit piso na lang pera mo kung wala ka ng pera, piso na lang daig mo yung iba. Kasi you give everything. Bakit? You just give everything. What is everything? Piso is everything. Amen? Kaya tinitingnan ng Diyos, pag nagbigay ka, ano yung natira? Yung magbibigay ng lahat, promise, ihahatid ko kayo kung di kayo makakauwi ngayon. Amen? Ihahatid ko kayo. Libreng hatid. Huwag nyo isama yung sapatos, baka mahirap, hindi ko kayo mabubuhat. Giving, the best gift that we can have for the Lord is give sacrificially. Number 3, give with pure motives. Pag nagbigay daw tayo, kailangan malinis yung motibo natin. Bakit ka nagbigay? Kasi mahal ko ang Panginoon. Amen? Hindi, kaya ka nagbigay kasi gusto ko maging forma. Mayabang ako. Of course, when we give, we need to give to the heart. Praise the Lord. Tapusin ko na. Yung pinakamahalaga yung pang-4. How do you give? You give expecting God to meet your need. Pag nagbigay ka, ang aasahan mo ay ang Diyos. Kasi siya may sabi nun Luke chapter 6 verse 38, give and it shall be given. Ano sabi dyan? In Proverbs chapter 3 verse 9, ano sabi? Honor the Lord with your substance and with the first fruit of all your increase. Ano sabi niya? Honor the Lord first. How do you honor the Lord? When you give, you honor the Lord. How do you honor the Lord? When you give. Kailan mo binibigyan ng parangalan Diyos? Pag nagbibigay ka. Could you imagine? That's how you honor the Lord. By giving. Secondly, what is the results? Ano yung results? So shall thy barn be filled with plenty,
and thy vats shall overflow with new wines. Pag nagbibigay pala tayo, na ino-honor natin ninyo. Kaya ako nagbigay, I want to honor God. God has been good to me. He has been giving me everything that I need. Now, I want to give back to God. I want to honor God by giving God. With love, with willing heart, and with sacrificial giving. Ano sabi ng Luke 6:38? Give and it shall be given. How do you give and given? Number 1, good measures. Number 2, press down. Number 3, shaken together. Number 4, running over. Ano sabi ng Diyos? Kapag ganun ang ginawa natin, with the same gift or measurement that you give, it shall be given back to you. Paano mo ibinigay ito sa Diyos? Ganon din ibibigay sa iyo ng Diyos ng higit pa. Amen? Higit pa. Sabi nga nung iba si pastor nagkakasakit din. O nga, yung wala tayong pagkakaiba kahit sa iba Lahat ng tao nagkakasakit kasama yung pastor. Ang pagkakaiba ko lang, gumagaling ako. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Lord. Nagkakasakit din ako. Pero pagkakaiba ko sa kanila, gumagaling ako. Lastly, how do you get back that measures? Philippians chapter 4 verse 19, it says, but my God shall supply all my needs. This year, nadagdagan po ang enrollment natin sa school. I'm sure madadagdagan na enrollment natin sa college. Gumanda ang takbo ng Mount Tabor ngayon. Marami ang gustong gumamit at gumagamit. Ano yung ibig sabihin nun? Ano yung ibig sabihin nun? Isa lang ibig sabihin nun. Get ready. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ha? Ready ka na. Kasi talagang itinalaga ng Diyos yan upang sa huling araw sa ating ministry, hindi tayo manghihingi. Kundi yung mga ministry na itinayo ng Lord, siya na ang mag-generate. It is a self-generating, self-generating business. It's God's business. It's a self-generating so that this business can generate and produce wealth. Sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 18, ano sabi niya? Ano sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 18? Remember the Lord your God, for it is He who give you the power to get wealth. Ang Diyos sa magtuturo sa inyo, ang Diyos sa magbubukas ng opportunity, magbubukas ng bintana, magbubukas, pati kotse, bubuksan yan para ma-favor ka lang. And you will always find favor from God. Why? He will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So my friend, huwag natin sayangin yung buhay natin. May kahulugan yan. May kahulugan. May kabuluhan. Yung bawat minuto na nasasayang, Kaya many years ago nag-usap na kami ni Sister Del. Lahat ng alam ko sa business, kinonvert ko so that I can serve God together serving ministry. If I can do it, you can also do it. Magagawa niyo po yan. Huwag tayo, kailangan natin ng pera. Sabi ko sa kanya, bakit naman hindi natin kailangan ng pera? Kailangan natin, pero hindi ako alipin ng pera. Matandaan natin, hindi ako alipin ng pera. Hindi ko ipagpapalit ang Diyos sa pera. Hindi ko ipagpapalit ang Diyos sa trabaho. Hindi ko ipagpapalit ang Diyos sa anumang bagay na alam ko ipagpapalit ko na ang Diyos. And I will look over and again and again. Ang daming offer na dumating sa akin na maganda. Siyempre si Satanas, o-operan ka niyan. Amen? O-operan ka na niya magaganda But you have to think about it.
Because you need your commitment, and your commitment is to put God first in your life. I hope my message today will send a good signal to your heart. Sana po, sama-sama tayo dito. Tingnan natin kung paano tayo makakapaglingkod sa Diyos. At sama-sama natin tignan kung paano tayo makakatulong. At pag ginawa po natin ang Diyos na nakakakita ng inyong mga gawa, siya naman ang magpo-provide. He will provide. He will give you the means. He will give you the source. Because He is the source of everything. Amen? Kung kailangan palakasin ka, lalakas ka. Kung kailangan pagalingin ka, pagagalingin ka. Gagamitin ka eh. Kung kailangan payamanin ka, kasi hindi ka naman makapagbigay kung hindi ka naman bibigyan. Tama? Oo. Sabi nila eh, ay naku, salamat, may blessing. Alam nyo, masarap talaga yan. Pero ang pinakamasarap, ikaw ang pinanggagalingan ng blessing. Ready na ba kayong kumain? Nagtawag tayo ng catering si Ate Rose. So, binigyan pa tayo ng lechon. Yan, tama na yan. Kasi ma-high blood kayo, no? Ha? Oo. Sobra-sobra na tong blessing na ito. At sa susunod na panahon, we're believing that God can do so great things, much more in our life. Challenge ko doon sa iba sa inyo, wala kayong pera, punta kayo dito, tulungan nyo ako. Humawak-hawak man lang kayo ng poste. Malaking bagay na yan. Amen? Kung wala ka pa rin panghawak, pagod ka, mahina pa mo, punta ka na lang dito, umupo ka lang. Makita lang kita, okay na. Amen? Makita man, ay, praise God, si brother, hindi na makalakad, pero nandito. Laking bagay na yon. Nakita kita, talaga meron kang willing heart. Amen? So, depende na yan. We only have 3 weeks to go, and we need to finish our project. I always meet my deadline. Amen? And so, praise the Lord. Pero kung wala kayong time, meron kayong pera, you give your money. Your money can go a good cause. So, start natin uli yung asan ba yung uli yung pledge natin? Nadagdagan na ba? Hindi pa. Sige. Sino yung gusto mag-pledge uli? Hanggang next week lang po, ha? After next week, no more. We will not receive. Kasi, this is a seed. Okay? Let me explain it to you. 5 minutes. Yung seed kasi, napakahalaga niyan. Pag itinanim mo yan, pera yun eh. Yung buto, pag tinanim mo yan, tutubo. Kailan siya magandang itanim? Kapag may challenge. Kapag may needs. Dalawa po yung pinakamahalaga, no? Kaya yung buto ay ngayon. I challenge you, if you want to be blessed, you bless. Sabi ng Bible, give, and it shall be given to you. Now is the time. You read Malachi chapter 1, and you will understand the very principles. Amen? Gusto ko maranasan nyo eh. Maski na minsan lang. Pag hindi totoo, punta kayo sa akin, sabi mo, Pastor, sinungaling ka. I'm willing to accept and apologize to you. But we never experienced that. For many years, I've been in ministry for 35 years. Hindi kailanman nabigo ang taong nagtitiwala sa Diyos. Sino lang ginawalan? Yung natakot. Sabi niya, wala na akong pera eh. Kung meron akong pera eh, bakit ka naman hihingan? Amen? Amen? Kaya lang, alam mo sa puso mo kung meron ka magagawa. Bakit pagka may sakit eh, marunong ka mangutang? Amen? Oo, kahit na yung Bombay, pinupuntahan mo pa. Oo. Kasi kailangan eh. Amen? Oo. But now, my message to you is very clear, very simple. Look into your heart. You find God. Draw your seeds. Bigyan nyo nga ng papel yung mga gusto mag-pledge. Would you please raise your hand? Somebody will give you some papers. But our agreement is until next Sunday.
If you can give it next Sunday, halimbawa, ano? Wala akong pera ngayon eh, pero gusto ko magbigay sa Lord ng 50,000. Tawa. 50,000. So, anong gusto mong ibig sabihin? Ang Lord ang gagawa ng paraan before Sunday, gagawa siya ng paraan para makapag-produce ka ng 50,000. Amen? Amen? Eh pag hindi siya nakapag-produce, ibig sabihin, hindi ka magbibigay. Amen? Di challenge mo sarili mo. Next Sunday, magbibigay ako ng 5,000. Next Sunday, magbibigay ako ng 10,000. Next Sunday, magbibigay ako ng 10 pesos. Amen? Next Sunday, depende yan sa pananampalataya mo. But please, give ourselves a chance. Amen? I want you to prove God if God is faithful. Amen? May isang istorya ako bago matapos, ano? Minsan, may tinanong ang Diyos. Sabi niya, anak, anong gusto mo? Sabi niya, Lord, kahit na po barong-barong lang. Ang tanong ko ito tinanong ka na ng Diyos kung anong gusto mo. Hanggang ngayon, ang isip mo ay barong-barong pa rin. Pwede ka namang humingi ng kondo. Amen? Lord, bigyan mo lang ako ng isang kondo. Maski na 2-bedroom sa The Port. Amen? The Port naman, ano? So, it's an opportunity. Heaven is open today. Give your pledges and let the Holy Spirit work for you on the next Sunday. Taas po yung kamay nyo. Sige, may ikot yung magbibigay sa inyo ng papel. And I can prove to you that God is faithful. He's more than faithful. He's willing to bless you. Ano ba ibig sabihin pag nagbigay ka? You're honoring God. Once na nagbigay ka ngayon, you honor God. When you honor God, in verse 10, God will do according to His word to your life. Kanta tayo. Kanta muna tayo, pasalamat muna tayo. Yung anda na ba kayo kumanta? Amen. Kasi binless tayo ng Lord, kailangan magpasalamat tayo sa Lord, ano? Amen. Hindi namin kabisado yung lyrics Ilabas niyo muna yung lyrics. O chorus na lang. Nauwi uli sa chorus. Alam niyo na ang chorus, no? I want you to sing it to your heart, okay? You ready? To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the thing He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. One more. To God. To God be the glory. To God. Yes. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. Oh, to God
has done, For the things He has done, for the things He has done. You raise your hand. Father, in the name of Jesus, hipuin mo po, pagpalain the soul, body, and spirit, your people. Pasaganahin mo sila, paunlarin, samahan lagi, at ang Diyos ang gagawa sa buhay nyo, ngayon at kailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon sa 150, ha? Praise God. At salamat na rin doon sa 200, ha? Next week 200 naman, ha? Amen. Amen. Okay. Sige, bago tayo matapos, siguro gusto ko lang po magbigay ng patotoo dun sa sinasabi ni Pastor na challenge. Naranasan ko po pareho. Yung una nung tumugon ako, tapos yung isa hindi tumugon. Una yung tumugon. Ay, hindi mo na tumugon. Nung dati, para may challenge, di ako nakatugon. Talagang sarado yung pinto ng pagkapala. Pero naranasan ko 2 beses tumugon ako. Yung una, tatanda ko pa si Pastor James yung nag-challenge noon na parang kung ano yung nasa bulsa mo, ibigay mo. Ang natira lang sa bulsa namin noon, pamasahin namin pa uwi sa Cavite. Bibinigay ko na. Ko, Lord, paano po to? Pine-prepare ko na yung binti ko, kasama ko pa si Porsche na maglalakad kayo pa uwi. Pero nung bago matapos yung service, may tumawag na kliyente kay Pastor James, magpapaprint ng tarpaulin. Kaso busy siya noon, pinasa niya sa akin. So yung 50 pesos na binigay ko, naging 700 pesos. Tapos yung pangalawa naman, ito yung pinakamalaking katuguyan ng Panginoon doon sa challenge na nagsabi si Pastor William naman noon na Pastor James din yata yun. Basta pastor. Na nag-challenge siya, sabi niya, may challenge tayo mag-pledge. Sabi niya, magbigay ka kapag binless ka ng Panginoon. Si Pastor James yung nalala ko. Ang inimpress ng Lord sa akin, kung ano yung tithes ko, yun na rin yung ibibigay ko. For one whole year. Ano po yun? April. By May, natanggal po ako sa trabaho sa call center. Sabi ko, paano yan? Paano po matutuloy ito, Lord? Tapos sakto naman, sabi ni Pastor James, kailangan nila ng computer teacher noon. School year na yun. So Lord pa yung nag-provide. And then, bago natapos yung 1 year kong pangako, yung pinakamalaking reward na natanggap ko sa Panginoon, hindi pera, yung buhay ng pamilya ko. Bago matapos yung 1 buong taon, na pinagaling yung nanay ko, nakakilala yung magulang ko, then sunod-sunod na, lola ko, pinsan ko, and yung mga kamag-anak ko pa. So, hindi lang pera yung mahalaga sa buhay ng tao, kundi yung buhay. Ngayon, kasama ko yung magulang ko, pati sila mismo nararanasan na rin yung pagkapala ng Panginoon. So, i-grab natin yung challenge. Ako, nag-grab ko rin yung challenge ngayon kasi ayoko nang palagpasin, kasi ayoko na masaran ulit ng pinto. Gusto ko maranasan ulit yung Ngayon, nag-expect ako ano yung maaaring bigyan ng Panginoon sa akin ngayon. Hindi man salapi, hindi man material, pero alam ko may mas maganda pa doon sa ina-expect natin. Yon, praise God. So, bago po tayo kumain, bago tayo mag-celebrate dun sa ating victory sa ating Tatak TESDA, i-request lang po namin para makapag-prepare po tayo dito, labas po tayo dito lalabas tayo sandali dito po sa side door para maipasok yung mga table, makapag-prepare yung ating catering. And then, siguro after 20 minutes, babalik po tayo dito para, 10 minutes lang daw, mabilis lang si Tita Rose mag-ayos. So, yun po, God bless po sa ating lahat. Huwag po kayong aalis, ha? Kasi para hindi kayo mainitan, mainit dun eh. Tama? Amen? So dito tayo gagawa ng dinner natin. If somebody can help us arrange the table, we'll do so. Amen? Yung mga pledge form na binigay po sa inyo, pag nasulatan nyo na po yung papel, ibalik nyo po kay Miss Nerissa, kay Ate Ne, o kaya kay Ate She.